Mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi maalis o mawala ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. Ito yung halos karamihang problema ng ating mga subscribers ngayon. Habang tumatagal daw ang kanilang relasyon, habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, habang tumatagal bumibilang ng panahon, ng taon, ng dekada ang kanilang relasyon, nawawala na daw. Ibig sabihin, ang halaga ng bawat isa. So bakit nga ba nangyayari yun mga kamamay? Bakit nga ba hindi natin napapansin na nangyayari yung mga bagay na yon? Lumilipas ang panahon, ang taon, bigla na lamang nasasanay ang lahat. Nasasanay kung ano ba talaga yung nangyayari sa araw-araw. Yung tipong kapag kinakamusta mo siya, kapag sinasabihan mo siya ng I love you, parang nagiging regular na yon. Hindi na maramdaman, basta sinasabi mo lang. So kapag naulit ng naulit, hindi ka nagbibigay ng effort sa araw-araw, hindi mo ini-improve yung bawat araw na lumilipas, hindi mo binibigyan ng flavors yung bawat pagkikita ninyo, talagang nawawala po yung halaga ng bawat isa. Okay, ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi yan mawala? Ano ba yung mga bagay na kailangan mong ibigay sa isang lalaki upang hindi yan mawala? At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video ito mga kamamay. Ang mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi mawala ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, so patalastas lang, huwag nyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang ating video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nitong i-share ko sa inyo. Kaya ako napindot mo na yung mga buttons na yan, subscribe button, like button, simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi mawala ang halaga mo pagdating sa isang lalaki? So number 1, matutong maniis kung kinakailangan. Oo mga kamamay, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong maging mabait. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong magtiis. Alam mo rin dapat kung kailan at dapat i-apply ang paniniis sa isang lalaki. Kung alam mo na palagi ka nang sinasaktan, niloloko at inuuto, kailangan ipakita mo sa kanya na kaya mo siyang tiisin, na kaya mo siyang alisin sa buhay mo kapag kaganyan. Kailangan maramdaman niya na pwede kang mawala anytime na hindi ka niya pinahalagahan. Baka kasi mamaya, kapag niloloko ka na, inuuto ka na ng isang lalaki na kahit alam mo na yung sagot, pinaglilihiman ka pa, tinatanggap mo pa rin. Okay, ina-accept mo pa rin. Kahit na magmukha kang TANGA, okay lang sa'yo. Huwag ganyan mga kamamay. Hindi ka re-respeto ng isang lalaki kapag kaganyan. Kapag nasanay sila na ganyan ka, na nagiging sunod-sunuran ka sa kanila, sigurado ko hindi ka mamahalin ng mga yan. Baka mamaya, ginagamit ka lang ng mga yan para sa ibang bagay. For example, ginagamit ka lang ng mga kalalakihan na ganyan dahil marami kang pera, dahil minakukuha sila sa iyo. Pero kapag wala kang pera, alisin mo sa equation ng pera, wala ka ng silbi sa kanila. Kaya mga kamamay, kung kinakailangang maniis, tiisin nyo sila. Kung alam mo sinasaktan kayo, tiisin nyo sila. Sa paniniis nyong ganyan mga kamamay, dyan nila malalaman at dyan mo rin malalaman kung sino yung mga lalaki na handang magmahal sa iyo, mag-stay sa iyo, manatili sa iyo. Kapag dumating ka sa punto ng buhay mo na walang-wala ka kundi ang sarili mo. Okay? Kailangan mo rin maging totoo sa sarili mo. Makita mo sa sarili mo na kaya kang tanggapin ng isang lalaki kahit wala ka. Pero kung dumating ang panahon na walang-wala ka at iniwan ka ng mga kalalakihan, huwag ka nang magtataka sapagkat pera mo lang ang habol ng mga yan. Kaya mas maganda sa pagkakataong ito mga kamamay para malaman mo rin, maging totoo rin sa iyong isang lalaki, tiisin mo siya kung sinasaktan ka. Okay, tiisin mo siya kung hindi ka na niya binibigyan ng halaga. Mahalaga yan mga kamamay para ang isang relasyon mag-work para malaman mo kung alin ba yung mga bagay na kinukulang ka o kung saan bang bagay ka sumusobra. Kailangan alam nyo rin po yan mga kamamay. Hindi yung sunod ka lang sa agos, hindi yung sunod ka lang sa daloy. Huwag ganyan mga kamamay. Baka nga kasi mamaya, iba lang na bagay o pera mo lang ang habol ng isang lalaki, pero kapag nawala yan, wala ka na rin silbi. Mas masakit yun mga kamamay. Kaya umpisa pa lamang, kailangan mo siyang tiisin kung alam mong sinasaktan ka, kung alam mong nananatili lamang siya dahil sa kung anong meron ka. Okay?
So next, para sa ganon, hindi mawala ang halaga mo sa isang lalaki. Matutong kontrolin ang emosyon mo. Mga girls, para sa inyo talaga to. Kasi halos 95% ng mga kababaihan o ikaw kasama ka dun sa 95% na yan, nagiging alipin ng kanilang emosyon. Okay? Huwag kayo masyadong emosyonal mga kamamay. Alam ko na normal, inborn sa inyo yung pagiging emosyonal ninyo. Pero dahil dyan mga kamamay, dyan kayo magiging alipin ng isang lalaki. Dahil sobrang pagmamahal ninyo sa isang lalaki, kahit na ginagawa na kayo ng kasamaan, kalokohan, inuuto na kayo, pinagsisinungalingan, tinatanggap nyo pa rin dahil sa pag-ibig na yan. Kailangan sa pag-ibig, hindi puso o hindi laging puso ang pinaiiral. Kombinasyon niya ng utak at puso. Kaya nga nilagay ang utak, mas mataas sa puso, para yan ang unahin. Kasi kung kayo ay alipin ng inyong emosyon, sigurado ako, aalipinin kayo ng isang lalaki. Kawawa kayo sa isang lalaki sapagkat lagi niyang gagamitin ang inyong emosyon para tanggapin niyo sila. Okay? Para patawarin niyo sila. Which is, hindi na pagmamahal yung ipinapakita sa inyo, pero pinapairal niyo pa rin kung ano yung pagmamahal niyo sa kanila. Minamahal niyo sila, pero minamahal ba kayo? Yan lang lagi niyong iisipin. Magsukli kayo sa isang taong nakikita ang inyong halaga. Magsukli kayo ng pagmamahal sa mga lalaking pinahahalagahan ng inyong emosyon. Pero kung kayo lang ang nagmamahal, mag-isip kayo. Matuto kayong umupo at mag-isip kung tama pa ba na minamahal mong isang lalaking iyon. Ilang beses ka nang niloko, ilang beses ka nang sinaktan, ilang beses ko nang inuto, ilang beses ka nang hinuthutan ng pera, pero nandiyan ka pa rin. Anong dahilan mo sa akin? Okay lang kasi mahal mo. Gusto mo bang habang buhay kang ganyan? Gusto mo bang habang buhay kang hindi masaya? Habang buhay kang alipin ng isang lalaki? At habang buhay ka lang minamahal ng isang lalaki dahil sa kung anong merong kang material na bagay? Ayokong dumating sa pagkakataon at puntong yan, mga kamamay, na kayo rin mismo. Okay? Ang lagi na lang nasasaktan. Ayoko niyan, mga kamamay. Naaawa ako. At nasasaktan at dudurog ang puso ko pagka may mga babaeng ganyan. Na nagiging alipin ng mapaglinlang na pag-ibig ng isang lalaking pera lang ang habol o material na bagay lang ang habol o kung ano pa mang habol sa inyo. Huwag ganyan mga kamamay. Matuto kayo na kontrolin ang inyong emosyon kung alam nyo na hindi na tama. Kapag natutunan nyo yan mga kamamay, sigurado ako, kaya nyo nang laruin o kaya nyo nang maging masaya pagdating sa larangan ng pag-ibig. Okay? So next, matuto kayong mahalin ang inyong sarili. Yes, mga kamamay, kailangan nyo to upang hindi mawala ang halaga ninyo sa isang lalaki. Kailangan mahalin nyo ang sarili ninyo na tipong hindi nyo hinahayaan ang ibang tao, ang ibang lalaki, nasaktan lamang kayo. Kung alam nyo niloloko kayo, sinasaktan, inuuto, inuututan, huwag nyong hayaan. Irespeto nyo ang sarili at mahalin nyo ang inyong sarili. Matuto kayong lumayo, step backward, at isipin na, tama na to. Tama na yung naging alipin ako ng minsan. Kailangan sa pagkakataong ito, mahalin ko rin ang sarili ko na tipong hindi ako magiging sunod-sunuran sa iyo. Dapat ganun ang mindset ninyo mga kamamay. Kung alam nyo sinasaktan kayo, kung alam nyo na niloloko kayo, matuto kayong lumayo. Matuto kayong mag-step backward naman. Sabihin mo sa kanya, sobra na. Okay, masakit na. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Kapag ginawa mo yan mga kamamay, makakaasa ka na hindi ka papayag na lapastanganin, na lokohin, na utuin ng kung sino man. Kaya mahalaga, mahalin nyo ang sarili ninyo. At kapag nakita ng isang lalaki na hindi mo hinahayaan na saktan kanya, mas mamahalin ka. Sapagkat pwede mo siyang iwan pwede mo siyang iwan kapag sinaktan ka. Kaya ang tendency, mamahalin ka ng isang lalaki para hindi mo siya iwan. Okay, ganun lang kasimple ang logic dyan mga kamamay. Alright? So next, kailangan dapat lagi kang nag-i-improve. Oo, mahalaga to upang hindi maalis ang halaga mo sa isang lalaki. Kailangan lagi kang nag-i-improve in a good way. Hindi yung nagbabago ka nga pero pababa naman. And the worst thing naman, hindi ganun Kailangan nagbabago ka para sa kaunlaran, para sa pag-i-improve sa sarili mo, para sa kabutihan, para sa kagandahan. Okay, i-improve mo unang-una, ugali mo. I-improve mo, pangalawa, sarili mo, pagandahin mo ang katawan mo,
palakasin mo ang appeal mo, magtrabaho ka, magpayaman ka, magsimba ka, maging makajus ka. Lahat ng kahit na anumang po pwedeng i-improve sa sarili mo, i-improve mo mga kamamay. Kapag ka nangyari yan, hindi maaalis ang halaga mo sa isang lalaki. Titingalain ka, talagang hahangaan ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. Sapagkat lahat ng aspeto, tinira mo. Lahat ng aspeto, itinaas mo. Walang lalaki ang aayaw sa isang babaeng ganyan. Sa isang babaeng nag-i-improve sa lahat ng aspeto. Mahalaga yan mga kamamay. At sigurado ako, hindi bababa ang pagtingin ng halaga sa iyo ng isang lalaki. Alright? So next, hayaan mo siya na siya palagi ang mag-first move. Tandaan, babae ka, hindi dapat ikaw ang nauna sa pag-move. Kailangan palagi hayaan mo na ang lalaki ang mag-first move sa lahat ng bagay. Okay? Hindi po pwedeng ikaw palagi sa umaga, ikaw palagi nag-chat-chat, ikaw palagi tumatawag, ikaw palagi nag-update. Huwag ganyan, nasasanay ang isang lalaki. Nasasanay ang isang lalaki na palagi mong ginagawa yun sa kanya. Yung tipong kahit hindi siya magparamdam sa'yo, okay lang sa'yo kasi nga, nagre-reply ka. Yung tipong kahit hindi siya mag-chat sa'yo, okay lang kasi nga, nangungulit ka. Huwag ganon. Hindi ka mamimiss ng isang lalaki, hindi ka hahanapin ng isang lalaki, at yung halaga mo ay hindi makikita ng isang lalaki kapag kaganyan. Kailangan magpamiss ka rin. Kailangan, alam mo kung kailan ka dapat magpaparamdam sa kanya. Okay? So, subukan nyo naman na gumising kayo sa umaga na hindi nyo siya chinachat. Tingnan natin kung chat-chat din kayo. Kung hindi siya mag-chat-chat, sorry to say, pero wala kang halaga. Pero kung ginawa mo na at talagang abot-abot ang message niya sa'yo, doon natin masasabi na talagang mahal ka ng isang lalaki. Hinahanap ka niya sapagkat hindi siya sanay na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Minsan gawin niyo yun mga kamamay. Gumising kayo, huwag niyong hawakan ng cellphone ninyo. Tingnan natin kung may taong maghahanap sa inyo bukod yung mga network ninyo, bukod yung talk and text and globe na nagchat-chat o nagte-text sa inyo. Kung meron pa bang ibang tao na nagmamahal sa inyo. Alright? And last, wag na wag kang maghahabol at magmamakaawa kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkamali. Karamihan sa mga kababaihan dito, sumasakit ng ulo ko. Dahil sa sobrang pagmamahal, dahil sa sobrang alipin na sila ng pag-ibig, na kahit hindi naman sila ang may kasalanan, nagagawa nila na magmakaawa. Anong dahilan? Kamamay, sobrang mahal ko. Ayokong mawala siya sa buhay ko. Ayokong makita siyang may kasamang iba. Ayokong nakikipaglandian siya sa iba, kaya kahit hindi ko kasalanan, ako na lang ang humihingi ng sorry. Sa tingin mo, malalaman niya ang pagkakamali niya kapag ginawa mo yan? Ang mangyayari dyan mga kamamay, kahit siya yung may mali, siya na lang lagi yung magiging tama. At mahirap dito, kapag dumating yung time na kinailangan mo na turuan siya ng leksyon, hindi siya bababa. Sapagkat nasanay siya na palagi siya ang tama kahit mali siya. Huwag ganyan mga kamamay. Kailangan nyo rin na ipakita, iparamdam, ipamukha sa kanya na handa kang mawala kapag ka nagkamali siya, gumawa siya ng kasalanan sa iyo. Okay? So magiging alipin ka ng isang lalaki kapag ka hindi mo isinakatuparan itong bagay na ito. Yung tipong kailangan mong maging matigas kapag ka nagkamali siya. Huwag kang masyadong mababa, huwag kang magmakaawa, huwag kang humingi ng sorry, ng tawad kung alam mong siya naman yung may pagkakamali. Lalo mo lang pinapalaki ang ego ng isang lalaki kapag kaganyan. Lalo mo lang pinapataas ang pride ng isang lalaki kapag kaganyan. Hindi magandang gawain yan mga kamamay. Okay? Kung alam mo na nagkamali ang isang lalaki, hayaan mong mag-sorry, magsisi, humingi ng tawad sa iyo. Alright? Sa ganyang pagkakataon mga kamamay, ang isang lalaki ay matatauhan na dapat kanyang mahalin ng tama, dapat kanyang itrato ng tama. Kung hindi, possible po pwede kang mawala sa buhay niya. So mga kamamay, ilan lang niya sa mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi bumaba o mawala ang halaga mo pagdating sa isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like niyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.